Okay, magandang gabi po, mga minamahal naming mga kapatid sa Panginoon, mga pastors, evangelists, mga church workers, at mga kapatiran po na sumusubaybay sa Nueva Ecija, sa Tarlac, sa Pampanga, kung din po sa mga kapatid natin nasa iba't ibang lugar sa mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat at nawa pagpalain po kayo ng Lord sa ating live streaming sa gabing ito. Sa gabing ito, tatalakayin po natin itong alam nyo, dating controversial na salita ng Diyos, John chapter 3. Kasi marami pong mga Kristiyano, hindi pa nila lubos maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang born again, yung salitang kapanganakang muli. Maraming nagsasabi na ang salitang born again ay isang sekta o isang relihiyon. Ang kapatid, sa gabing ito maliliwanagan po natin itong salitang ito. Napakaganda po itong topic na ito. Sa katunayan, ito po ay pinangaral ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay nagkatawang tao. Pinangaral niya ito sa salitang born again o kapanganakang muli o new birth, no? O rebirth. Babasahin po natin mula dito sa chapter 3 ng Book of John, mula dito sa verse 1 hanggang dito po sa 7. Naniniwala ako marami po tayong makikita rito mga mensahe ng Lord na magiging pagpapala po sa ating spiritual life, no? Pagpapalaki sa ating spiritual body o inner man na nasa atin. John chapter 3, ganito po ang sinasabi. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, sabi niya, Rabbi or teacher, we know that you are a teacher come from God. Sabi nila, you are a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you. Sabi ni Jesus kay Nicodemo, isang guro ang kasulatan. Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliwanag ang sabi ni Jesus dito. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, Nicodemo. Katotohanan ang sinasabi ko. Maliban na ang tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya may kaugnayan ito sa kaligtasan po ng tao. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Paano, Lord? Paano siya may papanganak na muli? Papasok ba siya bilang pangalawa sa tiyan ng kanyang ina muli? At upang may panganak niyang muli? Sumagot si Jesus. Verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliwanag po ito. Ito sinabi ng Lord. Maliban na ang tao may panganak ng tubig at ng Espiritu, o Holy Spirit, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit, o spiritual. Marvel not that I said unto you, you must be born again. Sabi ni Jesus. Huwag kayong magtaka, sabi ni Jesus, kung sinasabi ko sa inyo,
kinakailangan ninyong may panganak na muli. Lino po, praise the Lord. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Alam niyo mga kapatid, ito ang mga, nung bago-bago ako nangangaral dito sa lugar namin, dito ako nakilala kami, tuwing makikita na kami, tinuturo kami, sasabihin nila, ayan na yung mga born again, ayan na yung mga born again. Talagang parang panunuyan ng mga kapatid. Akala nila nga salitang born again isang relihiyon. Sabi ko nga, hindi po relihiyon ang born again. Hindi sekta yan. Sabi ko sa kanila. Iniisip nila na ang salitang born again ay isang uri ng sekta o isang relihiyon na may kakaibang katuruan, no po? O kakaiba, no? Pero mali po sila. Hindi po relihiyon ang salitang born again. Ang salitang born again, kung titingnan mo ang sinabi ng Lord, ito po ay salita ng Diyos. At ito'y nagmula sa Diyos mismo. At hindi lang basta salita ng Diyos, ito po'y kautusan. Sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka. Verse 7, kung sinasabi ko sa inyo, kinakailangan ninyong may panganak na muli. Sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka. Sabi niya, marvel not, if I said unto you, you must be born again. Para po ito sa maliwanag na sinabi ng Lord sa kaligtasan ng tao. Alam niyo, isang gabi, lumapit sa kanya si Nicodemo. Isa siyang parang secret believer itong si Nicodemo. Nang tulog na ang lahat, kasi nanonood siya sa mga krusada ng Panginoong Jesucristo. Nanonood siya sa kanyang mga pangangaral, nakikinig, at nakita ni Nicodemo yung maraming himala na ginawa ni Jesus. Yung bulag, nakakita, yung lumpo, pinalakad ng Panginoong Yesus, yung may ketong, pinagaling niya, nilinis niya. Nakita ni Nicodemo yung mga signs and wonders, yung mga tanda ng isang Kristo na sinugo ng Diyos. Kaya sabi ni Nicodemo, gumapang siya isang gabi habang natutulog na ang lahat, tulog ng mga apostol, kasi si Nicodemo may pride siya. Kasi isa siyang guro sa Israel. Isa siyang pariseyo at guro na talagang isang honorable o dignitary person sa Israel. Isa siyang ruler. Kaya mga kapatid, nahihiya siya sa mga Hudyo na makita siyang naniniwala siya kay Jesus at lumalapit kay Jesus at nagtatanong. Siguro nga siya. Kaya ang ginawa niya isang gabi, lumapit siya kay Jesus habang natutulog na ang lahat. Habang natutulog na sila, gumapang siya, lumapit kay Jesus at ginising si Jesus. Sabi niya, Panginoon, o Lord, or Rabbi, sabi niya, Teacher, Master, naniniwala po ako sa iyo, sabi niya. Believer ako. Naniniwala ako na ikaw ay galing sa Diyos. Sinugo ka ng Diyos. Kasi walang makagagawa ng mga milagrong ginawa mo kung hindi nananahan sa iyo ang Diyos. Kaya nga ito alam ni Jesus ang punto ng kanyang pagtatanong. Yung punto ni Nicodemo, alam ni Lord. Yung tanong niya, kaligtasan. Lord, paano ba ako maliligtas? Paano ba ako makakakyat sa langit? Yun ang punto ni Nicodemo. Sabi ni Jesus, alam niya eh. Sumagot si Jesus, verily, verily, I say unto you, Nicodemo. Sabi niya. Ang linaw ng salita eh. Verily, verily, I say unto you. Pag sinabi ni Jesus na verily, verily, inulit niya yung verily. O sa Tagalog, tinranslate nila ng katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemo. Ibig sabihin niya, napakahalagang mensahe. Napakahalaga nito sa kaligtasan natin. Napaka-importante. Ibig sabihin ni Lord sa verily, verily, ibig sabihin ng Lord, listen very, very carefully. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Makinig kang mabuti dahil mahalaga ito. Yun ang ibig sabihin ng verily, verily. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Jesus. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang linaw po niyan. Sabi ni Lord.
Maliban na ang tao ay maipanganak na muli. Sabi niya, kailangan maipanganak na muli ang isang tao. Dahil kung hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus. Kaya maliwanag, thank you po. Maliwanag po yung sinabi ng ating Panginoon. Kailangan maipanganak kayong muli, sabi niya. Huwag kayong magtaka. Kinakailangan yung maipanganak na muli para kayo makapasok o makita niyo ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Nicodemo, paano Lord? Paano ba ako may papanganak na muli? Pinanganak na ako. Papasok ba ako sa tiyan ng nanay ko para isilang niyang muli? Ipag-labor niyang muli? Si Nicodemo, dahil nga carnal, hindi niya alam na ang salita ni Jesus ay spiritual. Pag nagsalita si Jesus, lagi pong spiritual. Hindi po literal. Kaya mga kapatid, sabi ni Nicodemo, papasok ba ako sa tiyan ng aking ina para isilang niyang muli? Sabi ni Jesus, hindi ganon, hindi physical, hindi literal. Kundi sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, Holy Spirit, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito mga kapatid, maliwanag po ito. Salvation po ito, kaligtasan ito. Kahit sinong tao, walang exempted dito. Kailangan po lahat ng tao magawa nila ito para maligtas. Sabi ni Jesus, kinakailangang ipanganak kayo sa tubig at sa Espiritu. At kailangan may panganak kayong muli. Pag hindi kayo na ipanganak na muli, sabi niya, hindi kayo maliligtas. Hindi kayo makakapasok sa langit, sabi ni Jesus. Kaya mga kapatid, napakahalaga itong salitang born again na ito. At ang salitang born again, hindi po relihiyon yan. Yan po isang parang experience. Na-experience natin na tayo'y naipanganak na muli. Sa Tagalog, salitang born again ay ipinanganak na muli. Pinanganak na muli sa panibagong buhay. Sa panibagong buhay. No po? Dati, makalupa, carnal, carnal, no? Makasalanan, carnal. Ngayon po, nang tanggapin mo si Jesus Christ, narinig mo ang Ebanghelyo, mga kapatid, binago po tayo ng Panginoong Jesucristo. Nakita natin, tayo po ay nagkaroon ng transformation. Dati hindi natin alam yung mga bagay na spiritual. Di ba mga kapatid? Di ba dati hindi tayo marunong sumamba sa Diyos, hindi tayo marunong magpuri sa Diyos, hindi tayo marunong maglingkod sa Lord. Totoo po yan. Kasi nung araw nagising tayo sa mga ritual na gawain, ritual na pagsamba, pero ritual, no? Kaya ang Panginoon may sinabi siya, kinakailangan ipanganak kayo sa Espiritu. Ibig sabihin, kailangan ng isang tao, mga kapatid, matanggap mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Kailangan manahan sa iyo ang Holy Spirit upang maging spiritual tayo. Kasi ang Holy Spirit lang po ang pwedeng tumulong sa atin para maging talagang spiritual Christian, no? Makasunod sa kalooban ng Diyos dahil ang tao, mga kapatid, carnal, laman. Kaya hindi kaya ng tao na ganapin ang kalooban ng Lord kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Jesus, kinakailangan ipanganak kayo sa Espiritu. At alam nating lahat kung ano ang Espiritu. Amen. Maraming mga nangangaral, katulad ko nung araw, akala ko ang salitang born again, akala ko pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at pagkatapos nabaptize ka sa tubig, sinasabi natin, born again na yan, born again na yan. Hindi pa po, ang pagiging born again, ang pagiging kapanganakang muli, isa po itong proseso. Hindi naman overnight magiging perfect ka na, spiritual ka na kagad. Hindi po. Magsisimula ka muna sa pagiging baby Christian. Halimbawa,
Nang tanggapin natin si Jesus Christ, paano natin tinanggap si Jesus? Una, narinig natin ang Ebanghelyo. Liwanag po yun. Nang ipangaral ng isang mangangaral ang gospel o nag-share sa atin ng isang lingkod ng Diyos, narinig natin ang Ebanghelyo at nalaman natin kailangan nating tanggapin si Jesus Christ bilang Savior, pagligtas, manunubos, nagkaroon tayo ng faith. Doon sa pakikinig natin ng Ebanghelyo, mga kapatid, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Yun po talaga ang sikreto. Faith cometh by hearing. Sabi ng Romans, no? 10:17. Ang pananampalataya na nagligtas sa atin, nagbula po ito sa pakikinig. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung walang mangangaral, paano sila mananampalataya? Paano sila maliligtas? At kung walang isusugo ang Diyos para mangaral ng Ebanghelyo, paano sila mananampalataya at maliligtas? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos, may mga tao pong ginamit ang Lord na instrumento para mag-share sa atin ng gospel, naging daan para matuto tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang sabi ng Biblia, ang Kristiyano kapag chosen ka ng Lord, ikaw ay chosen one ng Panginoon, sabi ng Lord, bago ko pa nilalang ang sanlibutan, hinirang na kita, pinili na kita. Sabi niya sa Ephesians chapter 1, verse 4. Hinirang ko na kayo bago ko pa lalangin ang mundong ito. Wala pa ang lola mo, wala pa ang nanay mo. Mga kapatid, pinili ka na. Ibig sabihin, biblical ang predestination. Ephesians 1:4 at Ephesians 1:11. Hindi nila maikakaila itong doctrine na ito kasi biblical po yan, totoo yan. Nasa Bible naman, sabi ng Lord, ang mga pangalan nyo nailista na sa aklat ng buhay bago palalangin ang sanlibutan. Sabi ng Revelation. Ibig sabihin, meron talagang predestination. At yung predestination na yan, yun ang katotohanan mga kapatid. Kaya nga ang Kristiyano, pag silang mo pa lang, meron ka ng seed of God. Naglagay na ang Panginoon sa ating puso, sa ating spirito, ng seed of God. Ano yun? Spirit of God. Tayo pong tinatawag ng mga eternal attributes of God. Parte tayo ng Diyos sa kanyang spirito. Tayo ang mga logos niya na sinalita sa mundong ito na naging mga tao. Kaya ang seed na yan, pag silang mo, nandiyan na yung seed of God. 1 John 3:9, hindi na kayo magkakasala sapagkat sa inyo na nananahan sa inyo ang seed of God. Nananahan daw sa puso natin yung seed of God. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Bible, yung seed na yan, nasa formang seed. Kinakailangan buhayin. Kailangan po diligan para yan po yung tumubo at mabuhay. Kaso, nung nasa puso pa nung hindi pa tayo na-convert, nasa formang seed pa lang. Kahit chosen ka ng Lord, meron ka ng seed. Hindi lahat ng tao ay may seed of God. Ngayon, ang sabi ng Biblia, nang marinig natin ang liwanag ng Ebanghelyo, nang ipangaral sa atin ang gospel ng mga preacher, no? Yung liwanag, sinag ng salita ng Diyos, tumama sa binhi na nasa puso natin. Anong nangyari sa seed? Knock-weekend. Yun ang sabi ng Bible, knock-weekend yung seed, nabuhay, tumubo. Kaya biglang nagkaroon ka ng faith. At nung malaman natin ang Ebanghelyo, dahil sa pakikinig natin, nagising yung binhi, nagkaroon tayo ng faith kay Jesus, sa Savior. Kaya nung nangyari, tinanggap natin ang Lord bilang Panginoon natin, tagapagligtas. Doon pinanganak ang baby Jesus sa puso natin. Minsan ang tawag sa mga baguhan, baby Christian pa yan. Baby Christian pa yan. Totoo yun. Isinilang na, yung binhi, nagising na, nabuhay na. Pero baby pa. Kailangan yan palakihin. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, sa aklat ng Pedro, nasain nyo ang gatas na espiritual. Inumin daw natin ang gatas na espiritual upang lumago ang ating inner man. Lumago ang ating spiritual body. Lumago ang ating espiritu.
para abutin ito ang maturity yung hanggang sa kapuspusan ni Kristo. Magiging mature yan, no? Handa sa tinatawag na rapture o yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yan ang mystery ng ating faith. Yan ang mystery po ng ating pagiging chosen. Maniwala po kayo. Hindi lahat ng tao ay chosen. Sabi nga ni Apostol Pablo, ipanalangin niyo ako sa masasamang tao, sapagkat hindi lahat ng tao ay hinirang. Hindi lahat ng tao ay maliligtas, sabi ni Pablo. Ganun din si Jesus Christ. Sinabi rin ng Lord, sabi ng Panginoon, marami ang aking tinawag, ngunit kakaunti lamang ang aking hinirang. Maliwanag po yun. Hindi lahat ng tao hinirang. Meron lang chosen people. Kaya nga sabi ni Jesus kay Apostol Pedro, huwag kang mangaral sa mga lugar ng mga hentil. Hanapin mo lang ang nawawalang tupa. Hanapin mo lang ang nawawalang tupa ng Israel. Hindi niya pinahanap yung mga kambing. Kasi mga kapatid, meron talagang natural na mga kambing na sinabog ng diablo sa mundong ito. Naalala niyo siguro yung talinhaga tungkol sa tares. The wheat and the tares. Nagsabog ang Panginoon ng good seed. Maya-maya nung tulog na yung mga bantay, dumating si Satan, nagsabog din ng kanyang panirang damo o serpent seed. Anong nangyari? Tumubo rin yung mga damo ni Satan. Humalo sa mga trigo. Kaya tandaan nyo, sa mundong ito, sabi ng Panginoong Jesucristo, may mga tares, may mga kambing na nahalo sa mundong ito, pinahintulutan ng Diyos. Pero meron talagang trigo ang Lord, meron talagang mga tupa ang Diyos na kanyang tutubusin at tinubos at gagapasin, aanin sa huling araw. Sabi ng mga angels, Panginoon, ba't humalo itong mga, hindi ba ang tinanim natin good seed? Bakit may humalong bad seed o tares? Sabi ng Panginoong Hesus, ang kaaway ang nagsabog niyan. Pabayaan nyo lang silang magsama-sama. Huwag niyong bunutin. Sa araw ng anihan, sa last days, sa araw ng judgment, una nating gagapasin ang mga panirang damong yan. Yung mga damong yan, dawag na yan. Gagapasin natin sila at igagapos, bibigkisin, at pagkatapos ihahagis natin sa apoy. Sabi ng Lord sa talinaga niya. Ngunit pagkatapos ng aking mga trigo, malinaw yon, ang aking mga tupa o trigo, gagapasin din natin at dadalhin natin sa aking kamalig. Praise the Lord, sa kaharian ng Diyos. Pinaliwanag ni Jesus yung talinaga, sabi niya, yung mga good seed, yan ang mga anak ng kaharian. Yun yung mga predestinated seed. Yun ang mga chosen people na kilala na ng Lord from the foundation of the world, hinirang na. At yung mga panirang damo, sabi ni Jesus, yan naman ang mga anak ng diablo. Anak ni Satan yan. Sabi niya, kung paano yung separation na yun, ganun din sa last days. Sabi niya, lahat ng mga dawag, yung mga damong panirang damo na hindi chosen, sabi niya, itatapon natin sa apoy. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya meron talagang chosen people. At salamat sa Lord, kayo po yung mga chosen people ng Lord, mga hinirang kayo ng Lord, hinirang tayo ng Lord, kaya hindi tayo makikinig sa salita ng Lord kung hindi tayo hinirang. Kasi ang hinirang ng Lord, sabi nga ni Jesus, ang anak ng Diyos, makikilala mo, ang anak ng Diablo. Ang anak ng Diablo, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit ang mga hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos, nakikinig sa aking mga salita. Sabi niya, mahal natin itong ebanghelyo. Itong salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, makikita mo, makikilala mo, sabi ni Jesus. Kaya maliwanag po mga kapatid na, yun nga po, no? Hindi lahat ng tao maliligtas. Meron lang talagang chosen people. Kahit sa gawa, sinabi rin ng Panginoon yan sa pamamagitan ng mga apostoles. Hahanapin ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa mga hentil. Kaya mga kapatid, balik tayo sa pagkapanganak muli. Kaya, ang tanging magigising lang, ang tanging tutubo lang, at makuquicken
yung salita ng Bible ay quickening. Yung mabubuhay na seed, tutubo, ay yun lamang mga chosen people na may seed of God. Yung mga kambing na nagkalat sa mundo, mga panirang damo na sinabog ni Satan, wala pong binhi ng Diyos yan. Ang binhi diyan ay serpent seed. Yun ang binhi ni Satan ang nasa kanila. Kaya nga kahit anong gawin mong pangangaral sa mga hindi chosen, kahit umiyak ka sa harap nila, hindi tatanggap yan. Walang seed na mabubuhay. Walang seed na gigising para manampalataya. Tatawanan ka lang yan. O kaya iiwanan ka. Para bang walang kwenta yung pinapangaral mo. Ganun po ang hindi chosen. Kaya mga kapatid, mahalaga po itong aral na ito. Kaya sabi ni Jesus, kailangan may panganak kayong muli. Kaya ang may seed, pag yan po ay narinig ang gospel at nalaman niyang kailangan niyang tanggapin si Jesus Christ, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, tinubos niya tayo, mananampalataya po yan. Tatanggap yan sigurado. Dahil may seed At yung seed sigurado magigising sa Word of God. At doon siya, unti-unti, may papanganak na muli. Ang pagiging born again, hindi po instant na para bang isang pagtanggap lang, born again na kagad. Hindi po. Proseso yan, unti-unti. Binabago siya ng salita ng Diyos. Pakinggan nga po natin itong isang talata rito. Meron tayong babasahin dito sa 1 Peter chapter 1 para makita natin itong katotohanan ito. Para maunawaan nating lubos ang salitang born again, no? At sabi ng ibang mga Kristiyano, sabi niya, paano ba ako maboborn again? Madali na, tanggapin mo lang si Jesus. Tapos magpabaptize ka, born again ka na. Hindi pa po. Yun mga isang step yan. Yan ang unang step. Papunta sa pagiging, sa tinatawag na rebirth o new birth. Kailangan muna, manampalataya ka kay Jesus Christ. Pakinggan mo ang Ebanghelyo at tanggapin mo si Jesus bilang Savior, bilang Panginoon, tagapagligtas. Yun ang unang step. Pag tinanggap mo si Jesus, anong tatanggapin mo? Revelation 3:20. Sabi ni Jesus Christ, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Paano siya kumakatok? Sa pamamagitan ng gospel na narinig natin, yung Ebanghelyo, nang marinig natin, ang Panginoon kumakatok na sa puso natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pinakikilala niya na si Jesus Christ. Nang marinig natin, sumampalataya tayo, tinanggap natin si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Revelation 3:20, kumakatok ako sa puso niyo. Sino mang magbukas ng kanyang pinto at ako'y tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas, at papasukin. Ano sabi ni Jesus? Ako'y papasok sa kanyang puso at ako'y mananahang kasalo niya. Sinong nagsasalita ron, mga kapatid? Si Jesus Christ. Si Jesus mismo. Sa makatwid, ang pumasok sa iyo na Holy Spirit ay Espiritu ni Jesus. Yun ang ebidensya na si Jesus at ang Holy Spirit iisa. At naniniwala ba kayo na ang Holy Spirit na tinanggap natin at ang Word of God ay iisa rin. Ito'y great mystery. Mga mahiwagang misteryo ito. Malalim na mystery. Pero mauunawaan nyo. By the grace of God, ipapaunawa ng Holy Spirit sa inyo sa oras na ito. Ang Holy Spirit na tinanggap natin at ang salita ng Diyos na naririnig natin ay iisa. Dahil ang salita ng Lord ay Holy Spirit. Saan nyo nabasa yan? John chapter 6 verse 63. Sinabi ni Jesus, sinabi ng ating Panginoon, ang mga salita, sabi niya, it is the Spirit, no. The flesh profiteth nothing, sabi ni Jesus. Ang laman, itong laman, walang pakinabang, sabi ng Lord. Walang kapakinabangan, wala raw pakinabang sa langit, ang laman. Ibig sabihin, hindi ito ang pupunta sa langit. Hindi itong dadalhin ng Lord sa langit. Sabi ni Lord, the flesh profiteth nothing. It is the Spirit, sabi niya, that quickeneth. Tingnan niyo po.
It is the Spirit that quickeneth. Kundi ang Espiritu ang siyang bumubuhay at mabubuhay. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang linaw ng sabi ni Jesus. Ang mga salita na sinasalita ko sa inyo, hindi ito basta salita lang ng tao. Hindi ito salita ng tao. Kaya mga salita ni Lord, hindi literal eh. Pag sinabi niyang, mga kapatid, pag sinabi niyang, pasanin niyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Iisipin ng iba, ay, krus daw. Kaya pag Biyernes Santo, nagpapasan sila ng krus. Hindi po literal yun. Hindi literal na krus ang pinapapasan ni Jesus. Dahil ang salita ng Panginoon, hindi salita ng tao. Sabi ni Lord, ang mga salitang sinasalita ko, hindi salita ng tao na literal. Hindi ito literal. Kundi ito'y pawang spirit, sabi ni Lord, and life. Amen. Kaya nga yung krus na pinapapasa niya, ano yung krus? Yung mga obligasyon natin sa church. Yung mga pasanin natin sa paglilingkod. Kaya pag tinawag ang preacher, mangaral ka. Krus mo yan. Tuloy mo yan hanggang sa pagdating ng Lord. Huwag mong bibitawan yung krus. Yun ay pasanin. Obligasyon bilang pastor o mangangaral. Kung ikaw ay financier, no? O isa kang tagatulong financial sa church, o tither ka, tumulong ka ng buong kasimplihan. Amen. Buong katapatan. Yun ang iyong cross. Yun ang pinaka-obligasyon mo sa church. Kung ikaw ay mga awit, umawit ka sa Lord ng buong pagsamba. Mga kapatid, yun ang cross mo. Yun ang pinaka-obligasyon mo. Yun ang tinutukoy ng Lord, the cross. Yung mga pasanin, yung mga obligasyon natin sa kanyang katawan. Hindi naman literal na cross ang papasanin mo. Tapos iikot ka sa baryo. Tapos sasabihin mo na ikaw maka-Diyos, nagsisisi. Mali pa, walang kwenta yun. Pakitang tao lang po yun. Kaya ang cross na tinutukoy, kaya hindi salita ng tao. Hindi literal. Pag sinabi niyang pinaghanda ko kayo ng mansion sa langit, iniisip ng iba, naku, yung bahay ko, laki mansion, lantay na ginto. Hindi po bahay na ginto yun. Hindi po literal na bahay yun. Yun po yung mga theophany bodies natin sa langit na naghihintay. Kaya mga kapatid, hindi literal ang lahat ng sinasabi ni Jesus, hindi po literal. Nang sabihin niyang, ako'y naparito para ang bulag makakita, bigyan ko ng paningin. At ang mga nakakakita ay aking bubulagin. Hindi literal yan. Hindi mata ang bubulagin ni Jesus. Hindi siya dumating para tusukin ang mata ng mga nakakakita. Hindi po literal na pagkabulag yon, spiritual yon. Kaya nga ang salita ni Jesus, hindi salita ng tao. Kanino salita ang salita ni Jesus? Hindi sa Kristo. Hindi sa Son of Man ang salita niya. Sabi ni Jesus, as the Son of Man, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, hindi galing sa akin, sabi ni Jesus. Lahat ng ito'y galing sa Ama. Kung ano ang sinabi niya, na salitain ko, yun ang sinasalita ko sa inyo. Matignan nyo. Kaya nga ang pagkapanganak na muli, hindi literal, hindi salita ng tao, hindi kayo ipapanganak sa laman, kundi, sabi niya, kailangan ipanganak kayo sa Espiritu. Amen. Ngayon, unti-unti, nakukuha na natin. Paano ang tanong, paano tayo may papanganak sa Espiritu? Yun po, no? Yun nga po. Isang step, manampalataya tayo sa Ebanghelyong narinig natin. At pagkatapos sundin natin, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Yun ang first step. Pag tinanggap po si Jesus bilang Lord, anong sabi niya? Kumakatok ako sa puso niyo, kumakatok ako. Pag tinanggap mo ako, pinagbuksan mo ako, papasok ako sa puso mo. Sabi ni Jesus Christ, ang pumasok sa atin ay si Jesus. Sapagat si Jesus at ang Holy Spirit, iisa, mga kapatid. Hindi pwedeng ipagwalang bahala yun. Si Jesus ang kumakatok sa Revelation 3:20. Hindi sinabi ron, at sinabi ng Holy Spirit, kumakatok ako sa puso nyo. Hindi po. Ang kumakatok doon si Jesus Christ. Dahil ang nagsasalita sa Revelation, Book of Revelation, si Jesus Christ. Bakit?
Sapagkat ang book of Revelation ay revelation ni Jesus Christ. Verse 1, 1:1 of Revelation, chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ, whom God has given unto him for to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Ang linaw po ng sinabi ni Jesus. Ang revelation daw ay salita ni Jesus. The revelation of Jesus Christ. Kaya ang nagsasalita rito, si Jesus lahat. Kaya nga sabi niya Revelation 22:16, I, Jesus, amen. Binanggit niya pati pangalan niya Ako, si Jesus, ang nagsasalita nito. Sabi niya, I, Jesus, have sent mine angel unto you, for to testify unto the churches. Sabi niya, sinabi niya, sa 7 churches. Mga kapatid, si Jesus ang nagsasalita sa book of Revelation. Ano sabi ni Jesus? Ako'y kumakapit sa puso niyo, pag pinagbuksan mo ko, papasok ako, sabi ni Jesus. Kaya ang pumasok sa ating mga puso, mga kapatid, ay ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, na walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen. Tingnan nyo. At ang Holy Spirit na yan, at ang Word of God, iisa. Tingnan nyo, para makita nyo yung mystery. Itong great mystery. Naniniwala ba kayo ng Word of God na binabasa natin? Ito si Jesus in written form. Si Jesus at ang Word of God, iisa. Iisa po yan. Si Kristo ito. Kaya nga sabi niya saliksikin niyo ang kasulatan na dito niyo ako makikilala. Sabi niya, di ba? Saliksikin niyo. Di ba? Search the scriptures, sabi niya. Dito niyo siya makikilala. Learn of me. Sabi ni Jesus, learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Saan? Sa Bible. Sa Word of God. Of me. Siya kasi ang Word of God. Revelation 19. Nang bumaba si Jesus Christ, nakakabayong puti. Ang kanyang damit ay punong-puno ng dugo. Parang binabad sa dugo. Napako siya sa cross. Anong sabi ng Bible? Ang pangalan niya ay faithful and true. Sino ba ang katotohanan? Di ba si Jesus Christ, John 14 verse 6, ako ang daan at ako ang katotohanan? Si Jesus yun, yung nakakabayong puti. At ang sabi pa, at ang kanyang pangalan ay tinawag na ang salita ng Diyos. O, tignan nyo. Ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na binabasa natin, iisa, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Kristo, learn of me. Mag-aral kayo sa akin. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Saan tayo mag-aaral daw? Sa Bible, sa Word of God. Learn of me, sapagkat siyang Word of God. In written form. In written form. Ito si Jesus Christ in written form. Merong Jesus Christ sa form ng Holy Spirit na pumasok sa atin. Ito naman si Jesus Christ in written form. Yan ang mga mystery ni Jesus Christ. Kaya marami siyang mga mystery na dapat nating matuklasin, mga kapatid. Napakalinaw nito. Kaya nga, sabi ng Bible, ito ang magbabago sa buhay natin. Ito ang magbibigay sa atin ng new birth o experience na tinatawag na born again experience. Dito tayo mabo-born again. Nasa Bible ba yon? Nasa Bible po. Pakinggan nyo. 1 Peter chapter 1 verse 22, sabi nito, seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. Ang linaw, seeing, nakita nyo, sabi niya, na ang inyong mga kaluluwa ay nalinis nyo na, ang inyong mga spirito, ang inyong mga kaluluwa, sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ang linaw, dahil daw sa pagsunod natin sa katotohanan, obedience, na-purify natin ang sarili natin, nilinis natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga pinabanal na tayo ng Lord.
Ano ba ang katotohanan? Dahil nilinis daw tayo ng katotohanan sa pagsunod natin sa katotohanan. Hindi ba ang katotohanan ay ang Word of God? Ang salita ng Diyos? Si Jesus? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Ano ba sabi ng John 17? Sabi rito, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ang salita mo, Ama, ito ang katotohanan. Sabi ni Jesus. Ito palang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang sabi nito, dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, nalinis nyo ang inyong mga kaluluwa at espiritu. Tignan nyo. Luminis ang ating kaluluwa at espiritu. Pinatawad tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Ebanghelyo, sa salita ni Jesus, at sa pagsunod daw natin. Kaya malinaw makikita nyo po yung mga mystery ito. Tuloy ko po. Hindi pa tapos yun. At dito tayo na born again, sabi ng Bible. Verse 23. Yung isa 22, no? Yung pangalawang verse, susunod. Being born again. Tignan nyo, pinanganak daw tayong muli. Being born again, not of corruptible seed. Hindi ng binhing nasisira, but of incorruptible. Kundi na-born again tayo sa hindi nasisirang binhi. Ano yon? Ito po. By the word of God. By the word of God, which liveth and abideth forever. Ang linaw, dito pala tayo na born again, sabi ng Lord. Being born again by the word of God. Tingnan nyo. Si Jesus ang nag-born again sa atin. Ang Holy Spirit, ang Word of God. Iisa po yan. Hindi po tatlo yan. Iisa lang po yan. Si Jesus lahat yan. Si Jesus ang written word, no? Ang Word of God in written form. Na-born again tayo dahil sa pagsunod natin sa Word of God. Naglilinis ba ang Word of God? Dahil sabi rito, na-purify nyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagsunod at pananampalataya sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Totoo po, dahil ang salita ng Diyos ay naglilinis. Sabi ng Diyos sa aklat ng Jeremiah, ang mga salita ko ay parang sabon na naglilinis sa inyong mga kaluluwa. Naglilinis ng inyong mga kasalanan. Ang Word of God pala parang sabon naglilinis sa ating kaluluwa at spirito. Kaya tama itong 1 Peter. Na born again tayo dahil sa salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng salitang born again, ipinanganak kang muli sa panibagong buhay. Dati carnal ka. Dati mapagmura ka, masamang magsalita, mapagmataas, palaaway, no? Mandaraya, sinungaling. Pero nang tanggapin mo si Jesus Christ, tinanggap mo ang Holy Spirit, mga kapatid, binago ka ng Diyos. Dahil naririnig mo sa Word of God, bawal ang magmura, ayaw ng Lord yung sinungaling. Sa pamamagitan ng Word of God, nasusunod mo yun. Ay, masama palang magsinungaling. Masama palang magmura. Dahil sinabi ng Lord, pagbabayaran ko sa araw ng paghukom. Anumang masamang salita lumabas sa bibig ko. Doon mo na nasusunod ito. Dahil nalaman mo ang katotohanan, dahil sa Word of God, nalaman mo yung kautusan ng Lord, naiwasan mo ngayon ng pagmumura. Nakokontrol mo na yung dila mo. Ibig sabihin, unti-unti, nagbabago ka. Nagiging spiritual ka na. Yun ang ibig sabihin ng unti-unti na ipapanganak kang muli sa panibagong buhay. Dating karnal, mapagmura, makasalanan, palaaway, naging banal ka, naging mabait ka. Hindi ka na nagmumura. Nakita mo, naging makadiyos ka. Ang tawag doon, naging spiritual man ka. Naging spiritual. Yun ang ibig sabihin ng salitang born again experience. Naipanganak kang muli sa panibagong buhay. Bakit ka naipanganak? Sapagkat binigyan ka ng Diyos ng bagong espiritu. Amen. Nabuhay yung Kristo sa puso mo, pinanganak si Jesus Christ, unti-unti lumaki dahil sa pakikinig mo ng Word of God, lumalaki ang Kristo sa iyo, yung spiritual man mo, hanggang isang araw, naging perfect Christian ka na. Ganun po, unti-unti lang yan. Dahil sabi ng Lord, hanggang sa abutin natin ang kapuspusan, ang perfection, abutin mo ang kapuspusan ng pagkatao ni Kristo. Yun ang fullness of Christ. Kaya nga magiging
ano ka na, ang tawag diyan, mahinahon. Dati-dati, konting bagay, nagiinit ka, nagagalit ka. Ngayon, papagpasensya ka na, naging spiritual ka na. Puno ka na ng pag-ibig. Nung araw, wala kang pakialam. Kahit may nagpapalimos, tinataboy mo pa. Tinatawanan mo. Nililibak mo. Pinapopotan, no? Tinataboy. Pero ngayon, pag nakita mo yung pulubi, naaawa ka na. Tumutulong ka na sa mga pulubi. Nagiging spiritual ka. Yun ang ibig sabihin ng naipanganak kang muli sa panibagong buhay. Hindi yung nabaptize ka lang, tinanggap mo lang si Jesus, born again ka na. Hindi pa po. Ang pagiging born again, mga kapatid, unti-unting proseso yan. Habang naririnig mo ang Word of God, ang salita ng Diyos, naririnig mo yung kautusan ng Diyos, yung ayaw niya, yung kasalanan, naiiwasan mo yon. Dahil nasusunod mo, sabi ng Bible, dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, verse 22, dahil sa pagsunod natin sa katotohanan, na-purify natin ang ating mga kaluluwa. Yun po. Ang Word of God naglilinis, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng born-again experience. Kaya nga ang Kristiyano dapat talaga dumadalo sa fellowship, nakikinig ng Bible study. Dahil doon tayo kumakain, doon lumalago ang ating inner man o yung ating spiritual body. Dahil meron tayong terrestrial body, meron tayong celestial body, yung spiritual body natin. Ang pagkain ng kaluluwa, hindi pagkain ng laman. Ang laman, pinakakain natin ng tinapay. Ang spiritual body, ang pagkain niyan hindi tinapay, hindi kanin. Ang pagkain niyan, Word of God. Word of God. Kaya nga yung lagi ko sinishare, the more word you get, the more revelation you get, the more eternal life comes in. The more blessings come in, no? Kaya lalong maraming blessing ang dumarating. Kapag dumadami ang kaalaman mo sa Word of God, yung mga bagong revelation, nagiging spiritual ka. Dahil yung Kristong nasa iyo, lumalaki, nagmamature. Dati baby Christian, naging baby boy, naging teenager, hanggang sa naging mature na. Mga kapatid, kaya perfect na. Handa na sa rapture. Yun ang mga proseso ng Lord sa kanyang paghubog sa kanyang mga anak. Kaya ang salitang born again, kung pag-aaralan ito, hindi ito parang instant lang born again na. Oh, praise the Lord, born again ka na. Tumanggap lang kay Kristo. Hindi pa po. Yan po ay magsisimula pa lang ang kanyang transformation mula pagiging carnal papunta sa new birth, bagong silang. Thank you Lord. Kaya mga kapatid, salamat po sa Lord. Kaya yung new birth o yung tinatawag na born again experience, hindi po ito relihiyon, no? Hindi ito sekta. Kundi ang salitang born again ay isa pong meron pang isang verse. Babasahin ko sa inyo, no? Sa James, meron din sa James para makita nyo itong ang pagiging born again. Na born again tayo sa pamamagitan ng Word of God, yung pagsunod natin sa Word of God. Unti-unti binabago tayo ng salita ng Diyos sa pakakapakinig mula baby Christian, bagong convert, laging dumadalo sa Bible study, laging lumalago yan. Yan ang mabilis magbago. Pero pag bagong convert yan, mabawa ang Kristiyano, bagong convert, wala pang 1 taon, marami pang kahinaan yan. Minsan nagmumura pa yan, minsan umiinom pa yan, minsan naninigarilyo pa yan. Hindi pa siya born again. Kasi pag born again na, wala na lahat yan. Makikita niyo po, talagang, na siya, nagbago na talaga. Nag-transform na siya bilang spiritual. Mula sa pagiging carnal, magiging spiritual man na yan. Kaya tandaan niyo po, para kailangan maunawaan natin yung malawak na ibig sabihin ng salitang new birth o born again experience. Okay, tuloy ko po. Dito tayo sa James. Ano sabi rito? Chapter 1 verse 18. Sabi rito, of his own will beget he us. Pinanganak daw niya tayo. Will beget he us with the word of truth.
sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ipinanganak tayo ng Panginoon that we should be a kind of first fruits of His creatures. Ang liwanag po, pinanganak daw tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Word of Truth. Ano ba yung salita ng katotohanan? Hindi ba ang Word of God? Word of God. Kaya nga, sinabi ni Apostle James, sinabi ni Apostle Peter, sinabi ni Jesus Christ, nagtutugma lahat ng aral. Pinanganak tayong muli ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi ni Jesus, it is the Spirit that quickeneth. Ang Holy Spirit ang bumubuhay. At ang salita ng Diyos ay Spirit. Kaya ito ang nagbo-born again sa atin. Ganyan po. Kaya lang yung mga naunang mga Kristiyano, siyempre, yun ang kanilang napag-aralan, yun ang kanilang nakuha, kaya yun na rin ang kanilang paniniwala. Pero kailangan maging malawak po tayo. Unawain natin mabuti yung kapanganakang muli. Ang kapanganakang muli, hindi naman sa isang iglap born again ka na. Hindi po. Ang daming Kristiyano, isang taon na. Dami pang bisyo. Dami pang kahinaan. Hindi po matatawag na born again yan. Kumbaga, meron pang mga ano yan. Unti-unti ang proseso. Dahil sa pakikinig yan ng Word of God, malalaman mo kung sino yung masisipag makinig sa Bible study, makinig sa ganitong gawain, tulad itong live streaming natin. Sila ang unang nakakatanggap ng maraming kaalaman. Tumatanggap sila ng maraming knowledge, no? At yung kaalamang yan, nakukuha nila, dun sila, kaya nauuna silang maging spiritual. Lumalago sila. Kaysa sa mga hindi nakikinig. Yung mga pasulpot-sulpot lang, hindi po masyadong lumalago yon kasi kulang sila ng knowledge. Tandaan niyo ang sabi ng Panginoon. At sabi ni Apostol Pablo, no? 10:17 ng Romans, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya pala ay nagmumula sa pakikinig at hindi lang minsang pakikinig at kakapakinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung paulit-ulit nating pagdalo sa Bible study, fellowship, Bible study, worship, Bible study, doon tayo nakakatanggap ng kaalaman. Sa pakikinig natin, sabi ng Bible, nagmumula ang pananampalataya. Lumalago ang ating faith. Dumadami ang ating kaalaman sa puso. Ano yung kaalamang yon? Word of God. Dumadami ang Kristo sa puso mo. Ibig sabihin, yung Holy Spirit na nasa iyo, lumalaki ng lumalaki. Napupuspos ka ng Holy Spirit. Bakit? Sapagat ang salita ng Diyos ay Holy Spirit. Sabi ni Jesus, ito'y hindi salita ng tao. Ito'y Espiritu at buhay. Ibig sabihin, ito raw ay Holy Spirit. Banal na Espiritu. Kaya pag marami kang naririnig na Word of God, yung Holy Spirit sa iyo dumadami, lumalaki ka, hanggang nagmamature ka. At habang dumadami ang kaalaman mo, yung power ng Diyos, magmamanifest sa iyo yung kapangyarihan ni Kristo. The more word you get, the more powerful you become. Yun ang katotohanan. Habang dumadami ang kaalaman mo sa Word of God, siyempre dumadami ang Holy Spirit. Ang Holy Ghost, puspos ka ng Holy Ghost. Minsan may tinanong kami, kumusta ang service? Kumusta ang service nyo? Alam niyo po, sabi nila, naku na, puspusan, sabi nila. Ang Brother Val, yung mga, ang service namin, sabi niya, puspusan? Paano kayo napuspos? Tanong namin. Ay, yung mga kasama ko, sabi niya, nanginginig. Nagtetrembling. Napakababaw ng kanilang pananaw sa puspos. Alam niyo po, maraming naglilingkod sa Lord. Ako naniniwala talaga ako sa moving ng Holy Spirit, mighty moving ng Holy Spirit, dahil na-experience natin yan. Naniniwala tayo sa gifts ng Holy Spirit. Naniniwala tayo sa lahat ng yan. Miracles, healing, power ng Holy Ghost. Pero, halimbawa mga kapatid, 20 years na siyang naglilingkod sa Lord, 30 years na, 20 years na. Yun pa rin ang pananaw niya. Kumusta yung service niya? Naku, puspusan. Lahat kami nanginginig. Lahat kami nagtetrembling. Puspus kaming lahat. Mali po yun mga kapatid. Hindi yun ang batayan ng puspos. Alam niyo ba ang kapuspusan?
Ang kapuspusan, itanungin mo sila nun, ano ang mensahe? Anong nalaman nyo sa ano? Ayun pa rin. Kung ano yung message yung kakaroon, yun pa rin ang message. Paulit-ulit, langit at impyerno. Magpakabanal kayo, maglingkod tayo, magpuri tayo. Yun ang paulit-ulit na aral. Hindi puspos yun. Ang tunay na puspos, pag nakinig ka sa salita ng Diyos at naunawaan mo yung mensahe, merong message, meron kang natutunan sa salita ng Lord at sinapuso mo, paglabas mo, mga kapatid, yun ang puspos. Napuspos ka ng kaalaman sa salita ng Diyos. At yung pumasok sa yung yun, Holy Spirit yun. Yun ang Holy Ghost. Pag dumami yan, makikita mo nagmamanifest sa iyo. Ikaw mismong makakadiskubre. Pag sinabi mo nangyayari. Pag nag-pray ka, nagpalayas ka ng demonyo, sumusunod ang mga demonyo. Magiging powerful ka kapag marami kang revelation sa Lord, sa kaalaman sa salita ng Lord. The more revelation you get, yung mga fresh revelation ng Lord sa Word of God, the more powerful you become. Yun ang tunay na puspos, yung nakatanggap ng kaalaman. Kasi maraming naglilingkod ngayon. Inihintay na lang yung puspusan eh. Inihintay, puspusan na. Mag-ready na kayo. Maya-maya, pag may nanginig, susunod na siya. Lahat nanginginig na. Kala nila ganun ang paglilingkod sa Lord. Ang tawag po riyan, mga kapatid, mga baby Christian. Mga kapatid din natin yan, kaya lang hindi pa matured. Naglilingkod sila sa Diyos by emotion. Ayaw ng Lord yan. Ang gusto ng Diyos, nag-prophecy ang Panginoon sa amin, sabi niya, hindi ko gusto ang naglilingkod kayo by emotion. Maglingkod kayo by knowledge, sabi ng Lord. Sa pamamagitan ng kaalaman. Yun ang gusto ng Lord na paglilingkod natin. Kaya nga sabi ni Pablo di ba sinabi ni Apostol Pablo yan? Kung halimbawa, sabi ni Pablo, lahat kayo nagte-trembling. Lahat kayo nagtatangs lahat sa church. At meron kayong bisitang unbeliever. Ako, naniniwala ako sa speaking tongues. Doctrine natin yan. Pero, inaayos lang po natin. Kailangan, nasa lugar. Because God our God is the God of order. Sabi ng Bible. Sabi niya, forbid not to speak with tongues, but do it decently and in order. Sabi ng Korinto. Huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita ng ibang wika. Sabi ng 1 Corinthians chapter 14. Huwag niyong ipagbawal ang speaking in tongues. Biblical yan. Sabi ni Apostol Pablo. But do it decently and in order. Naniniwala ako riyan. Kaya lang, sabi ni Pablo, kung lahat naman kayo puro nagtatangs, ang iingay nyo, meron kayong bisita na hindi nakakaunawa. Ano bang sinasabi nito? Ito Chinese, ito Hebrew, ito Latin, ito German, iba-ibang wika. Ano sabi ni Pablo? Hindi ba nila sasabihin na kayo'y nababaliw? Sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, sabi niya, gawin yung lahat na disente, maayos. Kasi lahat pag nagtatang, magulo. Gusto na mag-trembling silang nanginginig. Magulo po yun. Pag may baguhan, hindi maintindihan. Pero pag kaalaman, sabi ni Pablo, pinangaral yung kaalaman na malinaw, naiintindihan. Lahat mag-amen. Pati baguhan, maiintindihan niya. Tatanggap siya kay Kristo. Maraming Kristiyano ngayon naglilingkod by emotion. Walang knowledge. Hindi ko po sila tinutuya, mga kapatid. Mahal natin yan. Kaya lang, kailangan nating ituwid. Kailangan nating turuan para sila po maging dissenting Kristiyano. Yan po. Ang gusto ng Lord na paglilingkod, maayos. Sabi nga ni Pablo, kung may magtatang sa church, kailangan 2 o 3 lang yung mag-i-speak in tongues. At kailangan may interpretation. Kung walang interpreter, alam ba, may nagsalita ng Hebrew, Latin, o anumang wika, ibang wika, kailangan may interpreter, sabi ni Pablo. Kung walang interpreter, manahimik ka. Magsalita ka na lang sa Diyos at sa sarili mo. Manahimik. Kasi, sabi niya, hindi maintindihan. Kaya mga kapatid, ito po ay kaalaman na sinasabi ng Lord. Nasa 1 Korinto 14. Kaya, ang paglilingkod sa Lord, kailangan kaalaman. Alam natin ang Word of God. Ngayon, naintindihan natin kung ano ang salitang born again. Ang born again experience, yung nga sinabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see
the kingdom of God. May malalim na kahulugan yon. Kapag ang isang tao raw hindi na ipanganak na muli, ibig sabihin ng Lord, hindi ka naging spiritual. No? Mula sa pagiging carnal, hindi ka naging spiritual. Hindi ka napuspos ng Holy Ghost o Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin ng born again na puspos ka ng Holy Spirit. Kapag hindi ka puspos ng Holy Spirit, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng you cannot see the kingdom of God? You cannot see. To see means to understand. Kaya pag may nagsalita, oh, now, I see what you are, what you meant, what you are talking about, no? Ngayon naintindihan ko na, I understand now. Ibig sabihin ng I see, naintindihan ko na. Unless a man be born again, is born again, he cannot see, he cannot understand the kingdom of God. Hindi mo maiintindihan ng word of God kapag hindi ka napuspos ng Espiritu Santo. At yun po, mangyayari lang yan kapag nakikinig ka ng Word of God, dumadami ang Word of God na kaalaman mo, napupuspos ka ng kaalaman sa salita ng Diyos, Espiritu yan, Holy Spirit yan. Kaya pag puno ka na ng kaalaman, nagtataka ka, tumataas po ang level po ng iyong pagiging spirituality mo. Lumalakas ang iyong spirit, nagiging spiritual ka. Lumalakas ang faith mo. Tumatatag ang iyong pananampalataya. Nagiging conqueror ka. Mga kapatid, tatatag ka. Ganun po ang napupuspos. Ang napupuspos, yung napupuspos ng kaalaman sa salita ng Diyos. Yung tunay na aral, yung tunay na interpretation ng salita ng Lord. Mga kapatid. Kaya yun ang ibig sabihin ng Lord. Kaya ang mga Kristiyano, lagi kong sinasabi, kailangan dumalo kayo sa pagtitipon. Sabi ni Pablo, wag kayong mag-a-absent sa inyong pag-fellowship, sa inyong Bible study. Dahil sa Bible study, doon kayo natututo sa Word of God. Doon kumakain ang inyong inner man, yung inyong spirito. Kaya nga sabi ni Jesus, ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa Diyos. Dito pala mabubuhay ang isang tao, mga kapatid. Dahil yung laman mo, sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Jesus, the flesh profiteth nothing. Walang pakinabangan laman. Ang Lord, ang interest niya sa iyo, ang espiritu mo. Mga kapatid, yun ang kukunin niya sa rapture. Sinabi rin ni Apostol Pablo yan sa Korinto 15. I show you a mystery. Sabi niya, di ba? Sinasabi ko sa inyong hiwagang ito. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sabi niya. May isang oras na po? Wala pa. Ito ba? Sakto natin. Sabi ni Pablo, Apostol Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Yun daw laman mo, yung laman at yung dugo, hindi raw yan ang dadali ng Diyos sa langit. Mga kapatid. Kundi yung iyong celestial body mo, yung spiritual body mo, yung spirit mo. Yun ang kukunin ng Lord. Kaya nga pag nag-rapture, dahil may laman ka, dahil may laman tayo, no? May dugo, anong gagawin ng Lord? Kasi pag kinuha ka niyang may laman, hindi ka papasok sa langit. Sabi ng Lord, hindi tatanggapin sa langit ang laman at dugo. Maniwala po kayo. Hindi papasok sa langit ang laman mo. Anong gagawin ng Lord? Kaya sinabi ni Pablo ito sa Thessalonica. Sabi niya, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, and we shall be changed. Ang linaw, we shall all be changed. Lahat tayo'y babaguhin. Hindi lahat tayo'y mamamatay, kundi lahat tayo'y babaguhin. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga magkakaroon tayo ng tinatawag na body change. Body change. Magkakaroon tayo ng body change. Para yung laman at dugo na nabubulok, papalitan niya ng hindi nabubulok. At doon tayo pwedeng i-rapture ng Lord.
Dahil ang laman at dugo, hindi pwedeng pumasok sa langit. Kaya magkakaroon tayo ng body change pagdating ng rapture. Yun po ang napakalagang sinabi po ni Apostol Pablo sa Thessalonica at Corinto, hindi naglalaban, nagtutugma ang mga aral. Ganoon na sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, flesh and the flesh profiteth nothing. Walang pakinabang ang laman, sabi ni Jesus. Alam ng Lord, ang interest ng Lord sa iyo, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo. Kaya mga kapatid, kaya nga gusto ng Lord tayo maipanganak na muli. Ibig sabihin, maging spiritual kayo. Kasi ang kukunin niya, spiritual man ang kukunin niya. Nakuha niyo po? Yun po ang ibig sabihin ng born again experience. Unless a man is born again, he cannot see, he cannot understand the kingdom of God. Ngayon kayo na ipanganak ng muli, nalaman niyo ang sikreto, nalaman niyo ang word of God, now you see. Now you understand the kingdom of God. Ito'y kaligtasan po. Sabi ng Lord, makikita natin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ang susi. A man must be born again. Sabi ni Jesus, marvel not if I said unto you, you must be born again. Para maligtas tayo, para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Yun lang po, siguro okay na po ito. Itong simpleng message na ito sa kapanganakang muli. Siguro next meeting na po yung iba, no? Tuloy-tuloy po ito. Sisigapin nating makapag-share po ng mga laging bagong mga revelations, mga bagong mensahe para po makatulong ito sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga kamanggagawa natin sa Lord, mga pastors, ministers. Dahil marami po tayong kapatid na pastors na nakikinig. Yung iba mga kaibigan ko, yung iba yun po, naging kaibigan na lang natin sa ministry ito. Kaya mga kapatid, pagpalain po kayo ng Lord, kayong mga pastors na sumusuporta sa programang ito, nanonood po, kayo po yung mga inspirasyon namin. Gayon din po lahat ng kapatid nating nanonood. Pag nakikita ko yung mga viewers, yung mga tuwang-tuwa ako, sabi ko, nakita ko hindi sila huminto sa pakikinig. Lalong-lalo na po kung tawag nito, like kayo o ipa-follow nyo po ang ating Facebook ministry, lalo po kaming matutuwa, lalo kayong makakasuporta sa ministry ito. Kasi yan po ay kagalakan namin bilang mga ngaral na laging may obligasyon tuwing linggo na mag-share sa Facebook. Hindi biro po ito mga kapatid. Napakalaking obligasyon. Kahit may lakad kami, talaga sinasantabi namin, inuuna po namin ito. Kaya paki-follow po ang ating Facebook ministry ito, wala namang bayad. Lalo kayong pagpapalain ng Lord. Dahil yan lang po ang may bibigyan nyo para lalo kaming ma-encourage na ipagpatuloy ang ministry ito. Lalo kaming makapaghahatid ng maraming message ng salita ng Lord na hindi pa po narinig ng ibang mga kapatid. God bless you po. Manalangin po tayo para sa ating pagtatapos. Lord Jesus, Panginoon, salamat po muli sa mga salita mo na aming narinig. Salamat po sa mensahe ng kapanganakang muli o new birth o born again experience. Salamat Lord sa malawak na aral na ito na pinaunawa mo po sa amin ang ibig sabihin ng salitang born again. Ang born again pala, hindi pala ito relihiyon, hindi pala ito isang sekta, kundi ang born again ay salita ng Diyos at kautusan mo na dapat naming gawin upang kami maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Marami pong salamat sa malahat ng kaalaman na nire-reveal mo sa amin, Panginoon. Dalayan ko ito yung maging kalakasan ng mga anak mong nakinig sa iyo sa gabing ito, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po silang lahat. Pati na ang mga kapatid namin sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa na sumusubaybay sa live streaming po namin sa iba't ibang lugar ng Nueva Ecija, Tarlac, at buong Pampanga at iba't ibang mga lugar. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga tupa mo na nakikinig sa programang ito, sa iyong mga salita. Maraming salamat. Dalayan ko ang pakikiisa ng lahat po ng mga viewers, ng lahat po ng mga listeners. Lord, dalayan ko na sila rin po
i-bless nila ang programang ito sa pamamagitan ng kanilang pagpa-follow at patuloy na pakikinig tuwing linggo, sapagat ito po ay aming kalakasan, inspirasyon po sa amin ito upang lalo kaming mangaral at magpatuloy sa aming pagbabahagi ng mabuting balita sa marami naming kapatid, Lord God, sa iba't ibang lugar. Kaya Ama, pagpalain mo po ang pamilyang ito ni Sir Feli na nagbukas pinto para sa gawain mong ito na nagtagumpay at nagbunga. Pagpalain mo Sir Feli, ang kanyang pamilya, Lord, sa kanilang pagsuporta sa iyong banal na gawain. Inihiling ko, Lord, na silang lahat po ay i-promote mo rin. Bigyan sila ng supernatural increase sa kanilang mga trabaho, anak buhay, pinagkakakitaan, pati ng kanyang mga anak. Bigyan mo po ng dakilang blessings, material at financial blessings, ang kanyang buong pamilya. Pasaganain at payamanin mo po silang lahat. Ganon din lahat ng aming mga kapatid sa iyong church, idinadalain ko, Lord, na payamanin mong lahat, ang lahat ng anak mong sumusuporta sa iyong church at sa iyong lingkod. Dinadalain ko, Lord, na lahat ng mga anak mong tapat sa iyo, Lord God, patuloy mo silang gamitin at payamanin at i-promote sa lahat ng kanilang mga trabaho, anak buhay, negosyo, ano man ito, Lord, bigyan mo silang lagi ng supernatural increase and promotions. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka pong magligtas ng marami pa pong kaluluwa sa ministering ito. At ang lahat ng mga kapatid namin, mga baguhan, patuloy mo rin silang palaguin sa kaalaman, Lord God. Salamat po at pagpalain mo ang susunod naming, Lord, live streaming sa darating na linggo. Talahin ko po lahat kami naritong muli at makapag-share ng mas magandang revelation sa mga anak mo na magiging pagpapala sa kanilang lahat. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Lahat ng ministering ito'y sa iyo at ikaw ang lamang ang may tataas sa lahat ng iyong mga gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. God bless you all. Thank you. Good night.